Okay, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Naiiyak ako agad. Bakit ako naiiyak? Ayoko muna umiyak. Kasi naiiyak dito. Naiiyak din sila. Sana tanggapin, respetuhin. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sobrang happy ko. Ayoko talaga umiyak hanggat maaari. Ito yung right time para din masabi ko kung ano talaga yung mga nakikip ko dito. And kung bakit medyo nawawala ako sa pag-vlog. Para at least makahinga na ako ng maluwag kasi nasa dibdib ko siya lagi. Me and Dari are together again since July, nung namatay si Athena. Nung namatay si Athena, akala namin end up na sa dami ng bullshit na naranasan namin, na nakita nyo. Yun yung start nung naging kami uli. Actually, ang daming beses na nagkabalikan kami na hindi ko na nilalabas sa public. Kasi nga, ayoko na din ng maraming satsat or mahusgahan. Naiiyak talaga ako. Bakit? Since July, naging okay kami. July, August, September, October. October 6 ko nalaman. Na-pregnant ako. Nung nalaman ko yon, actually nakapag-settle naman na kami ni Daryl sa isa't isa. Dito na siya sa akin nag-i-stay noon. Bago pa namin malaman na buntis ako noon. Nung naramdaman kong okay na, ayoko muna din ilabas. Kasi nung mga time na yon, nag-struggle ako sa depression and doubts. Syempre may mga doubts and thoughts ako na anong mangyayari. Kasi nung nalaman kong pregnant ako, sinabi ng doktor na iwasan ko yung stress kasi sobrang baba nung bata. And ayoko naman maapektuhan. Kasi ito yung dream ko eh. And naniniwala ko, ito yung oras na yon. Ito na siguro yung para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa amin. Blessing to, galing kay God. And ito yung pinakamagandang regalong natanggap ko ngayong birthday ko. Sa 22 years na nabubuhay ako. Ngayon ako nakaramdam ng excitement. Sobrang saya na puso ko. Parang tumatalon yung puso ko, yung imagination ko kapag nakikita ko. Pag naglo-look forward na ako agad sa mga mangyayari. Kasi at least ngayon, magkakaroon ako ng sarili kong family na matatawag kong sariling akin. Dapat mas kailangan namin maging matured para sa isa't isa. Para less toxic na, puro good vibes na lang. Sabay-sabay natin kamigin yung blessing para makapag-share din tayo sa iba. So, sinishare ko to sa inyo, guys. Nakita ko talaga yung pagbabago sa kanya. Hindi pa namin alam na buntis ako. Dumating sa point na sinorender niya lahat, sinettle niya lahat para lang magkaroon ako ng peace of mind. So, sinabi ko na sa kanila na pregi ako. So, ayun. Sino? Pregi ka? Wow! Wow! Joke lang. Naging okay kami ng July. Simula nung namatay si Athena, pero nung mga panahon na yun, hindi ko na rin in-expect na magiging okay tayo nun. Pero bago yung quarantine kami kasi noon na hindi lang namin nalabas. Sinabi ko sa kanila na madaming beses na talagang nagiging okay tayo. Kaya lang hindi na lumalabas sa public. Nagkaroon ng magic. Malay mo tayo talaga, di ba? Diba? Pero siguro talagang si God na talaga yung... Kasi marupok. Hindi lang naman ako yung marupok, guys. Oo naman, ako aminado naman ako. Lalo na to, kaya ako nagiging marupok kasi makulit din siya. Siya, nakikita niya ni God na meron pa kayong iaayos. Kung hindi naman talaga kami maayos ngayon, hindi naman ibibigay sa amin itong baby. August 7 yung nabuntis siya. October 7 namin nalaman. Pero nagdududa na rin ako sa iyo na parang sabi mo, hindi ako mahiwalay sa kanya. Galit na galit talaga ako sa kanya pag nahiwalay siya. Kaya siya nagstay na dito sa bahay. Ito yung sobrang desidido na ako na ito na yun. Ito na yun, man. Sobrang dami kong realization sa buhay. Sobrang dami kong pagsisisi sa buhay. Sobrang dami kong mga bagay na nasayang yung mga nagawa niya sa akin, yung mga sakripisyo niya sa akin na hindi ko nakita. Kasi ano rockstar life eh. Diba? Parang hindi pala ganun ang buhay, hindi pala ganun. Parang simula nung nalaman kong buntis si Seb, nagbago yung takbo ng buhay ko, men. Sobrang na-appreciate ko lahat yung mga maliliit na bagay na kailangan kong pahalagahan. Yung feelings niya, yun yung mga nasayang ko dati. Ako, aminado ako sa inyo. Kayo, nakikita niyo yun na sobrang bullshit kong tao na pati siya nadamay. Kagagawan ko eh. Inaayos ko na talaga na wala nang kahit anong bullshit akong ginagawa or pasakitin yung feelings niya. Alam niya yan. Alam niya yan. Tsaka, ayun guys, gusto ko maging masaya na lang din kayo sa amin. Mas masaya ngayon kasi magkaka-baby na kami. Last one! Diba? Last one na kami. Mas mahaba na yung pasensya niya kasi mas malala na yung pagtatantrums ko eh. Kasi nga sa sitwasyon ko. Ayun, sabi ko kapag lumaki yung baby namin, palagi naming ipapaintindi sa kanya yung mga nangyari sa aming dalawa.
In a good way. Ako kasi talaga yung klase ng tao na oo, marupok ako sa marupok ako. Pero hindi ko kasi nakikita yung sarili kong mapapalit-palit na lalaki or mapunta ako sa ibang lalaki. Hanggat maaari, kung sino yung mahal ko yung paglalaban ko yun, magtitiis ako doon, mag-aantay ako ng tamang time. Siguro Tamang ito panahon lang talaga. Ito yung nagbigay ng kulay ng lahat, lalo yung nagka-baby kami. Wala akong kailangan patunayan sa tao. Dapat sa sarili ko muna, patunayan ko na mag-aayos ako. Siguro, kaya binigay sa amin tong baby. Kasi alam ni God na nag-aayos na ako. Simula nung naging okay kami, wala kaming naging issue ulit ni Sed. Talagang kung ano yung mga happy moments namin, sa amin na lang, hindi na namin kailangan i-ano. Sobrang saya lang sa feeling na ganito pala yun, ganito pala yung feeling nun. Lahat ng mga napapanood ko sa movie, yung haharap sa tatay, yung namamawis ng lamig, tangina men, naranasan ko yun sa totoong buhay men. Isipin mo, isasabihin niya sa daddy niya na buntis siya, ako nag-aantay ako dun sa kotse ko, putang ina, pawis ako ng lamig men. Hindi ko alam paano haharap sa tatay mo, akala ko bubugbugin ako ng tatay mo, pero ang sarap-sarap lang sa feeling. Parang ang bless namin na ganun yung nangyari. Naging okay sa lahat. Minsan pag dalawa lang kami dito sa kwarto, nag-uusap kami. Sabi niya, maghihiwalay pa kaya tayo? Sabi ko, mag-aaway tayo. Pero pilitin natin wag maghiwalay. Nasa tamang edad naman na tayo. Hindi na tayo naglalaro eh. Buhay na to eh. Future na yung usapan dito eh. Ang dami namin plano, sa totoo lang. Ang dami namin mga pakulong ibibigay sa inyo. Lalo sa mga supporters naming dalawa. Kaya ayun, love. Ayun lang. Ang importante lang doon okay na sa lahat. Makakahinga na ako. Yun yung gabi-gabi kong iniiyak. Ano mangyayari bukas? Ano mangyayari sa birthday ko? Ano mangyayari sa ganito? Ano mangyayari sa ganyan? And first time niya pala ako na surprise nung kasama yung family. Sobrang thankful and grateful ako. Kasi first time ko magkakaroon ng birthday celebration na parang family na talaga. Yung parang matatawag ko na yung sarili ko na legit mommy na. Kasi diba si Lucas, makamama pa rin siya. Excited ako kasi dalawa na sila. Thankful. Thank you, Skastakli! Thank you, Skastakli. Gago. Ay, ko nagbigay. Oo. Bunga naman ng love. Oo. And yun nga, sa kagaya ng sinabi ko, puro good vibes na tayo. Wala nang halong drama, toxic, or kahit na. Yun na yung maipapromise namin. Puro pagmamahal lang lahat. Yes. Thank you guys for watching. Ayoko na mag-outro or channelin, Mabolby pa. Maraming salamat po. Nice. Yes.